Pasintabi po sa mga nanonood, maselan po ang videong mapapanood natin. Sa pool sa dashcam video ang isang binatilyong naglalakad sa gilid ng kalsada sa Mandawi, Cebu. Kita ang paparating ng mga truck na kasalubong ng binatilyo. Iniwasan niya ang ilang truck na lumiliko sa kalsada. Ilang sandali na lang, tumakbo ang binatilyo at humabol sa pagsingit sa gilid ng umaandar na truck. Nang makapasok sa gilid, napahinto ang truck. Nahagip na pala nito ang binatilyo. Patay ang binatilyo na ayon sa barangay ay isang grade 9 student. Nasa kustodiya na ng traffic police ang driver ng truck. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa insidente na ito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, paliwanag ng truck driver, hindi raw niya nakita ang binatilyo. Ano po ang sinasabi ng batas tungkol sa ganitong mga pangyayari? Well, nakapanlulumo po talaga ang pangyayaring ito. Makikita sa video na naglalakad ang binatilyo at sumingit sa gilid ng truck na maaaring blind spot sa driver at hindi talagang napansin ng binata. Ngunit kung ating pag-uusapan ang batas, kahit sabihin ng driver na hindi niya nakita ang biktima, hindi siya otomatikong mapapawalang sala. Ayon sa Article 365 ng Revised Penal Code, ang ganitong pangyayari ay maaaring pumasok sa reckless imprudence resulting in homicide. Pinarurusahan ng batas ang pagpapabaya na kapag sumobra ay masasabi na nating criminal na to in nature at hindi na mapapatawad pa. Kung mapapatunayang hindi siya naging maingat, halimbawa, hindi siya tumingin sa side mirror, hindi niya siniguro na walang tao sa gilid, maaari pa rin siyang managot kahit wala siyang intensyon na makasagasa. Of course, iba ang usapan kung ang driver ay nakainom, nasa impluwensya ng droga o nagte-text habang nagmamaneho. Ang mga ganitong pagkukulang ay hindi na masasabing aksidente lamang ang nangyari. Hindi lamang ito indikasyon ng criminal negligence, dapat ay managot pa sa ibang mga batas tulad ng Anti-Distracted Driving Act at Anti-Drunk and Drug Driving Act. Pero kung mapapatunayan ang binatilyo mismo ang biglang sumingit o tumakbo sa gilid ng truck at wala talagang kapabayaan ang driver, maaari itong maituring na aksidente at walang kriminal na pananagutan. Sa kabila ng lahat, ang tanong talaga, naging maingat ba ang driver ayon sa hinihingi ng batas? Dahil sa kalsada, hindi sapat ang salitang, "Di ko nakita." Dapat laging sinisigurado kung ligtas. Maaari din namang sabihin na pareho silang naging pabaya. Sa ganitong mga kaso, maaari din i-apply ng korte ang doctrine na tinatawag nating Doctrine of Class Clear Chance. Sa ganitong mga kaso, kung parehong naging pabaya ang dalawang tao sa isang aksidente, kailangan tingnan kung sino sana sa kanilang dalawa ang masasabing may last clear chance para maiwasan sana ang aksidente pero hindi pa rin ginawa. Palagi nating tandaan, bilang isang driver, dapat maging responsable tayo sa pagmamaneho at bilang isang individual, maging ugali na maging maingat sa pagtawid at paglalakad sa kalsada. Ang mga usaping batas, bibigyan nating linaw, kahit na paus na. Para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.